Dear DJA Romantico. Una sa lahat, DJA, ay nais kitang batiin sa ngalan ng ating lumikha, si Jesucristo, at sana'y lagi kang nasa mabuting kalagayan. Ganon na din ang inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood sa iyong programa, yung bagong-bagong programa mo na sa ngalan ng pag-ibig. Ayaw ko na sanang alalahanin pa ang mga nakalipas na, DJA. Ngunit sa ganda ng iyong programa ay nahikayat ang aking damdamin upang ibahagi ito sa lahat ng inyong mga taga-subaybay at sana ay maging aral ito sa lahat sa ngalan ng pag-ibig. DJA, maaga kaming naulila sa ama. Dalawa kaming magkapatid. Ako ang panganay at ang kapatid kong si Rom. Mahirap ang aming pinagdaanang buhay, DJA. Isang kahig, isang tuka, ika nga. Mabuti pa noong nabubuhay pa ang aming ama. Hindi niya pinababayaan ang aming mga pangangailangan. Kahit mahirap o kahit na hirap na siya, sige pa rin ang kanyang pagtatrabaho. Kaya siya ay nagkasakit, DJA, dahil sa sobrang pagkapaguran sa pagtatrabaho. Pasma ang ikinamatay niya, DJA. Sobra ang sakit ang iniwan ni tatay sa amin. Walang alam na trabaho noon si nanay dahil hindi pinapayagan ng aming ama na lumusong man lamang sa bukid. Mahirap palang maulila sa ama, DJA. Lalo pa at nag-aaral na kaming magkapatid noon. High school na ako noon, DJA. Second year high school na. At nasa elementarya naman na noon si Rom. Grade 4 na siya noon, DJA. At dahil dyan sa pagkamatay ng aming ama ay labis na dinamdam ng aking kapatid ang pagpanaw ni tatay. Hustong isang buwan na siyang wala, DJA, nang magkasakit ang aking kapatid. Lagi niyang hinahanap si tatay. Umiiyak at ayaw kumain. Kahit ano ang gawin namin ay talagang hindi namin na mapakain si Roms. Alalang-alala kaming mag-ina sa kanya, DJA. Dahil din hindi rin namin madala sa doktor dahil walang-wala rin kami noon. Nay, subukan mo kayang mangutang muna sa kapitbahay natin. Baka sakaling pautangin ka nila. Ayaw kong may masamang mangyari sa kapatid ko, nanay. Sabi ko sa aking ina, DJA, ngunit walang may gustong tumulong sa amin. Marahil alam nila na wala kaming maibabayad sa kanila. Saan nga ba naman kami kukuha ng pambayad namin? Wala naman trabaho ang aming ina, DJA. Buntong hininga na lamang ang aking nagawa habang tinitignan ko ang mahinang-mahina na kapatid ko. Hanggang isang araw ay dumaan sa bahay ang isang mayamang taga roon sa amin. Nakita niya ang kalagayan ng aking kapatid. At ang sabi niya kay nanay na dalhin na lamang namin sa ospital at siya na ang gagastos. Ngunit sa isang kondisyon, magiging katulong nila si nanay at ibabawas na lang sa suswelduhin niya ang magagastos sa ospital, DJA. At dahil dyan ay tuwang-tuwa naman ang aking ina sa kanyang narinig. Ano, Roda? Papayag ka ba? Ha? Opo, sir. Papayag po ako, sir. Tulungan niyo lamang ang aking anak. Sige. Huwag ka na nga mag-alala. Tutulungan ko kayong mag-iina. Sige po. Salamat po sa inyo.
Dali-dali niyang sinabi yan, DJA. Dali-dali niyang sinagot ng oo. Ang isa sa mayaman sa aming lugar. Dahil walang mag-aalaga kay Rome sa mga sandaling iyon, ay hindi na rin ako pumasok sa paaralan. Nang hinayang ako, ngunit wala akong magagawa, DJA. Ayaw kong may masamang mangyari sa aking kapatid. At sa awa ng Diyos, hindi nagtagal ay gumaling naman siya. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Wala nang gana ang dating masigla at masayahin na Rome. Hindi niya talaga makalimutan ang aming ama. Kahit sino rin naman, DJA, bigla ang pagpanaw niya. Iniwan na lamang niya kami na walang-wala. Kahit may trabaho na ang aming ina ay hindi pa rin sapat, DJA. Sobrang hirap pa rin ang aming buhay. Minsan ay sinabi ni Rome na gusto sana niyang mag-ulam ng pritong manok. Chicken Joy, ika nga. Naawa ako sa kanya, DJA. Pero saan man ako kukuha ng ganyan? Gulay nga lang ang lagi naming nauulam. Nanghihingi ako sa mga kapitbahay namin na may tanim. At kung minsan ay nakakarinig pa ako ng pangungutya mula sa kanila. Bakit daw hindi ako magtrabaho, malaki na daw ako? Paano na lang ang aking kapatid kung iiwan ko naman siya, DJA? Lingguhan lang kasi noon ang pag-uwi ng aming ina. Kaya kahit nasasaktan ako, ay hindi ko na lang sila pinakikinggan. Kaya kung minsan ay hindi na ako nagpapaalam pa sa kanila. Nangunguha na lamang ako dahil ayaw kong makarinig o makarinig pa ng masasakit na salita. Minsan nang umuwi si nanay, DJA, ay may kasama siyang lalaki. Nagulat ako, DJA. At nasabi ko sa aking sarili, bakit? Sino kaya ang lalaking yon? Bakit kasama ni nanay? Tanong ko na lang sa aking sarili, DJA. Sa mga sandaling iyon ay marami silang dalang pagkain. Mga masasarap na pagkain, DJA, romantiko. Tuwang-tuwa naman si Rome sa mga sandaling iyon. Ngunit ako ay hindi kumikibo. Nang gabing iyon, DJA, ay pumasok silang dalawa sa dating kwarto nila ni tatay. Kinabahan ako, DJA. Anong ibig sabihin nun? Mag-asawa na ba ulit ang aking ina? Ngunit wala pang isang taon noong wala si tatay. Nalungkot ako, DJA, at dahil dyan ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nanggilid ang aking mga luha. Bakit ganon? Nakalimutan na ba ni nanay ang aming ama? DJA, tumutol ako ngunit wala akong nagawa. At nang minsan na sinabihan ko si inay, Nay, ganun-ganun lang kinalimutan mo na si itay? Ikaw ha, Bioli. Anak lang kita. Huwag mo akong pagbawalan sa gusto ko. Bakit? Ayaw mo ba akong maging masaya, ha? Wala nang inyong ama. Ano ba? DJA, may halong galit ang tinig ni nanay. At dahil dyan, ay hindi na lamang ako kumibo sa kanya. Palibhasa, hindi mo alam ang hirap ko sa pagtatrabaho. Tuloy pa rin ang pananalita niya, DJA. Nagsasabi siya ng masasakit na salita. At dahil dyan ay gumilid na naman ang aking mga luha. Kaya tumalikod na lamang ako sa kanya. Araw-araw kong nakikitang masaya si nanay. Ganon din ang kinakasama niya, DJA. Naglalambingan sila kahit sa harapan namin ng aking kapatid. At kung ganyan na naglalambingan sila, ay umaalis na lamang kami. Dahil ayaw naming makita
ang mga ginagawa nila. Masipag naman si Tito Romy DJA. Isa siyang karpintero. Tuwing hapon ay may uwi siyang ulam para sa amin. Pero may napansin ako sa kanya. Hindi pwedeng hindi siya uminom ng alak sa isang araw. Oo, DJA, laging umiinom si Tito Romy. Ang aming tatay noon ay walang bisyo, kahit sigarilyo. Mabait talaga siya. Ngunit itong si Tito Romy ay palainom at naninigarilyo pa siya, DJA. Ang tanging ipinagpapasalamat ko lamang sa kanya ay hindi kami gaanong nahihirapan. Hindi na rin pumapasok noon si nanay bilang katulong. DJA, madaling lumipas ang mga panahon. Nagtapos na ang elementarya si Romy o si Rom. Isang araw ay tinanong ni nanay tinanong ni nanay sa kanya kung gusto pa niyang magpatuloy sa pag-aaral. O ano, Rom? Gusto mo pa bang mag-aral, ha? Opo, Nay. Kahit na high school lamang, okay na sa akin. Kung okay lang din sa inyo. Yan ang sagot naman ng aking kapatid na si Rom DJA. Gusto ko rin sanang magpatuloy ng aking pag-aaral. Ngunit hindi pa ako nagsasalita ay sinasabi na ni nanay na wag na lamang daw akong magpatuloy sa aking pag-aaral. Oo, DJA, wag na lamang daw akong magpapatuloy dahil nakakahiya daw sa kanyang asawa o si Tito Romy. Tama na lang na si Rom ang pag-aaralin nila, DJA. Hindi na lamang ako kumibo sa mga isinagot sa akin ng aking ina. Nasaktan ako sa narinig ko, DJA. Pero tama nga naman, hindi naman siya ang tunay naming ama. Patuloy na dumaan ang mga panahon. Kung minsan, DJA, ay nahuhuli kong nakatingin sa akin si Tito Romy. Kung magkasalubong ang aming tingin, ay ngumingiti siya sa akin. At dahil sa ginagawa niyang yon, DJA, ay naaasiwa ako sa inaasal niyang yon sa akin. Para bang nauupos ako sa lagkit ng kanyang pagtingin sa akin, DJA. At nang minsan na umalis si nanay, ay inutusan niyang mamalengke. Inutusan ni Tito Romy si nanay na mamalengke, DJA. At medyo malayo ang palengke sa amin. Sinabihan ako ng aking ina na magsaing na lang daw ako. At pagdating niya ay siya na lang ang magluluto ng aming ulam. DJA, nasa kusina na ako ng mga oras na iyon nang biglang lumapit sa akin si Tito Romy. Bioli, alam mo, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa'yo. At siguro maraming nanliligaw sa'yo, ano? DJA, habang nagsasalita si Tito Romy ay ang lagkit ng tingin niya sa akin. Wala, Tito. Dahil ayaw ko pang magpaligaw. Yan naman ang sinagot ko sa kanya. At dahan-dahan siyang lumapit sa akin, DJA. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagnanasa sa akin. At dahil dyan, DJA, ay kinabahan ako. Tito, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nanlalamig na ang buo kong katawan, DJA. At sabay sabi niyang, alam mo, Bioli, gustong-gusto kita. Gustong-gusto kita. Halika nga rito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Halika nga rito. At dahil sa ginawa ni Tito Romy DJA, ay binitawan ko na ang hawak kong kaldero.
At tatakbo na sana ako nang bigla niya akong hinawakan. Kinakausap kita. Bakit ka umiiwas sa akin, ha? Bitawan mo po ako, Tito. Huwag mo akong hawakan. Please. Anong ibig mong sabihin, ha? Anong hindi kita hawakan? Lumapit ka nga rito, sabi! Tito, please! Huwag ka nang magpumiglas! Huwag ka nang magpumiglas, sabi! DJA, imbes na bitawan ako, ay lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Pumalag ako, DJA, ngunit malakas siya. Hinalikan niya ako, DJA. Ang bango-bango mo naman. Ang bango-bango mo, Pioli. Please, Tito, please, huwag mong gawin sa akin yan. Please! Anong hindi, ha? Ngayon pa, tayo lang dalawang nandito. Walang iyong kapatid at wala rin ang iyong ina. Kaya magagawa ko lahat ang gusto kong gawin sa'yo. DJA, hinalikan, ginakap at linimas niya o hinimas-himas niya ang aking dibdib. Nagpumiglas naman ako, DJA, ngunit hindi ko nakayanan ang lakas niya. Kaya ang naisip ko na lamang, bakit mo kinagat ang aking labi? Walang hiya ka! Aray ko po, Tito, please! Please, bitawan mo na ako! DJA, sa sobrang sakit ang pagkakagat ko ang kanyang labi ay saka lamang niya ako binitawan. Oo, DJA, bumitaw na lamang sa akin noong kinagat ko na at naramdaman niya ang sakit ng kanyang labi. Umiyak na ako, DJA. At dahil sa ginawa ko sa kanya, ay talagang lalong nanlisik ang kanyang paningin. At salita na rin ako ng salita. Hayop ka! Demonyo ka! Bakit mo akong gustong pagsamantalahan, ha? Anak ako ng iyong asawa! Napakawalang hiya mo talaga! Pero dahil sa ginawa kong yon, DJA, ay binantaan niya ako na huwag daw akong magsusumbong sa aking ina dahil papatayin daw niya kami. Oo, DJA, binantaan ako na papatayin daw niya kaming lahat. At dahil dyan sa narinig ko ay nanlumo ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, DJA. Bakit kasi nag-uwi pa si inay ng isang ahas dito sa aming bahay? At noong dumating na si nanay, ay tinawag niya ako. Tinawag niya ako na tutulungan ko daw siya. Pero hindi ako lumabas sa aking kwarto, DJA. At kinahaponan ay umalis si Tito Romy. Lumapit ako sa aking ina. Nay, gusto ko sanang umalis dito sa bahay natin. Nabigla ang aking ina sa aking sinabi, DJA. At bakit naman? Saan ka pupunta, ha? Maghahanap ako ng trabaho, Nay. Gusto kong makaipon upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ngunit sinabi ni Nanay na hindi siya papayag, DJA. Dahil baka kung ano pa daw ang mangyari sa akin. At doon, hindi ko na napigilan pa ang aking pag-iyak. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang ginawa ni Tito Romy sa akin. Ngunit natatakot naman ako, DJA, na baka tutuhanin niya ang banta niya. Ayaw kong may masamang mangyari sa amin. Mahal na mahal ko ang aking ina at ang aking kapatid. At nung minsan, DJA, hating gabi na noon, DJA, nagising ako sa aking pagtulog nang may nararamdaman akong humahagod sa aking mga hita. DJA, nangilabot ako. Nanginginig ang buo kong katawan. Takot na takot ako, DJA. Huwag, please. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay kung ayaw mong mamatay kayong lahat.
si Tito Romy DJA. At may dala siyang kutsilyo at itinutok niya sa aking liig. Umiiyak na lang ako noon, DJA. Tito, please, please. Parang awa mo na. Huwag po. Huwag mo pong gawin sa akin yan. Please, please. Umiiyak ako ng paipit, DJA. Takot na takot. Mabuti na lamang at bumukas ang pintuan sa kabilang silid. Oo, DJA. Si Rom, lumabas si Rom. Siguro ay tinawag siya ng kalikasan. Kaya siya lumabas. At dahil doon, DJA, ay nagulat. At umalis na rin si Tito Romy. Dali-dali siyang lumabas rin sa aking kwarto, DJA. At dahil dyan ay magdamag akong hindi nakatulog, DJA. Umiiyak ako. Naalala ko na naman ang aking ama. Tay, kung nandito po sana ako, kung nandito po sana kayo, please, tulungan mo po ako. Huwag mo po akong pabayaan na mapahamak sa demonyong yan. Please. Ipit ang aking pag-iyak, DJA, dahil ayaw kong marinig ang aking ina. At kinabukasan, pumasok sa trabaho si Tito Romy. Dalawa lamang kami ni nanay na naiwan sa bahay. Bahala na, sabi ko noon, DJA, dahil kailangan kong sabihin sa aking ina ang lahat. Lumapit ako sa kanya, DJA. Nay, please, payagan mo na sana akong umalis. Ayaw ko na dito sa bahay, nanay. At hindi ko naman kayang gawin lahat ng mga nandito, saka gusto kong mag-aral. DJA, kinausap ko ang aking ina. At hindi ko na naman napigilan ang aking pagluha sa mga sandaling iyon. Bakit anong dahilan, ha? Ngayon mo pa gustong umalis, eh. Ngayong mabuti-buti na ang ating kalagayan. Hindi na tayo masyadong naghihirap. Dahil kay Tito Romy mo. Kung tutuusin nga, mas mabuti pa ang buhay natin ngayon kaysa noong nabubuhay pa ang iyong ama. Yan ang sabi niya sa akin, DJA. At hindi ko na napigilan pa ang aking pag-iyak. Kaya nga ako aalis, eh. Kaya ako alis dahil sa demonyong asawa mo, nanay. May masamang balak sa akin si Tito Romy. Kaya please, payagan niyo po akong umalis. Dahil sa narinig ng aking ina ay nagalit sa akin, DJA. Nagalit sa akin ng aking ina sa narinig niyang sinabi kong yon. Hoy, Pioli! Huwag mong siraan ang asawa ko, ha? Mahal na mahal niya ako. At hindi niya gagawin o hindi siya gagawa ng kahit anong kalokohan. Naiintindihan mo ba ako, ha? Ha? DJA, marami pa siyang sinasabi sa akin. Talagang kinampihan niya ang kanyang kinakasama. Ayaw niyang maniwala sa akin, DJA. Masamang-masama ang loob ko kay nanay sa mga sandaling iyon. Nakaramdam ako ng galit. Mas mahal pa niya ang lalaking yon kaysa sa akin na anak niya. Mula noon ay hindi ko na kinausap pa si nanay. Nandidiri na ako sa kanilang dalawa, DJA. Hindi na rin ako sa bahay natutulog. Nakikitulog na lamang ako sa aming kapitbahay, sa bahay ni Tina. Minsan nasabi sa akin ng nanay ni Tina na may nagpapahanap sa kanya ng katulong, DJA. Ngunit sa Maynila daw. Agad kong sinabi sa kanya na ipapasok na lamang niya ako doon upang makaalis na ako sa lugar na yon. DJA, parang nagtatanong ang mga mata ng ina ni Tina habang nakatitig sa akin. Tita, please.
Ako na lang ipasok mo roon. Please, gusto ko talaga makapagtrabaho. Nakikiusap ako sa inyo. DJA, nakiusap ako sa nanay ni Tina. Nang puntahan namin ng bahay nang naghahanap ng katulong, ay hindi na ako umalis, DJA. Hindi na ako umuwi pa at nagpaalam sa aking ina at ang aking kapatid. Galit ako sa nanay ko, DJA, dahil imbes na pakinggan niya ako, ay ako pa ang pinagalitan niya. Kinampihan pa niya ang lalaking iyon. At yon ang ikinagagalit ko sa kanya. Sa maikling salita, DJA, ay napunta ako sa Maynila. Doon ko naranasan ang sobrang hirap. Lahat ng gawaing bahay ay ako ang gumagawa. Maghapon hanggang gabi ay nagtatrabaho pa rin. Istrikto ang aking naging amo, DJA. Ngunit wala akong magagawa, kundi ang magtiis. Maraming taon akong nagsilbi sa pamilyang iyon. Tiniis ko ang lahat ng hirap. At ang aking mga sahod ay inipon ko lahat, DJA. Iningatan ko talaga. Isang araw, habang nag-uusap o nagkukwentuhan kami ng kapwa kong mga katulong, ay nabanggit nila sa akin na may nakilala daw silang recruiter. At dahil dyan, DJA, ay naging interesado ako sa aking narinig. Pagkalipas ng ilang linggo, ay nagpasama na ako sa aking kaibigan. Gusto kong puntahan ang agency na yon. Gusto kong malaman ang iba pang detalye tungkol sa inaalok nilang trabaho sa abroad. DJA, mabait talaga ang Diyos sa akin. Ang sabi nila sa akin ay fly now, pay later daw. Nasiyahan ako sa aking narinig dahil ito na ang katuparan ng aking mga pangarap. Nagpaalam ako sa aking mga amo, DJA. Noong una ay ayaw nila akong payagan. Ngunit nakiusap ako sa kanila. At doon ay sinabi ko na lahat ang aking dahilan kung bakit ako lalayo. At salamat naman sa Diyos ay naintindihan nila ako, DJA. Sinabi pa ng aking among babae na sa bahay nila ako maghihintay ng aking pag-alis. Nagpasalamat ako sa kanila, DJA. Talagang mabait naman pala sila. Siguro ay naawa rin sila sa akin sa mga panahong iyon. Hindi ako dumiretso sa bahay namin pag uwi ko, DJA. Dahil ayaw kong makita ang aking ina, lalo na ang kanyang kinakasama. Galit ako sa kanilang dalawa, DJA. Pinuntahan ko na lamang sa eskwelahan ang aking kapatid. Sa kanya ko sinabi ang lahat-lahat. Ang mga kahayupang ginawa sa akin ni Tito Romy. Umiyak si Roms, DJA, o si Rom. Kaya pala bigla kang nawala, ate. Ganyan palang ginagawa sa iyo ng walang hiyang iyon. Niyakap ako si Roms, DJA. Kapwa na kaming umiiyak. Sinabi ko sa kanya na yun ang dahilan. Kaya aalis na lang ako. Pupunta ako sa malayong lugar para doon na ako maghanap buhay. Basta, Rom ha, huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Oo, ate. Basta ikaw din ha, mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Mag-aral kang mabuti ha, Rom. At ingatan mo ang iyong sarili. Pangako, ate. Pangako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Kahit na anong mangyari. Salamat, ate. Salamat. DJA, sobrang sakit ang aking nararamdaman sa mga sandaling iyon.
Dahil ngayon pa lamang ay talagang magkakalayo na kami ng husto ng aking kapatid na si Rom. Yinakap ko ng mahigpit na mahigpit ang aking kapatid. Inabutan ko siya ng pera, DJA. Oh, ito. Huwag mong sasabihin kay nanay, ha? Kahit ano, huwag kang magkukwento sa kanya. Masama ang loob ko sa kanya. Kaya please, Rom, ha? Hindi man lang niya ako inunawa nung sinabi ko sa kanya ang lahat ng ginawa ng kahayupan ng lalaking iyon. Sige, ate. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasabi sa inay. Mag-iingat ka, ate. Oo. Mag-iingat ka rin, ha, kapatid ko. Opo. At nang makuha ko na ang lahat ng aking mga kailangan, ay bumalik na ako sa Maynila, DJA. At hindi na rin ako nagtagal pa. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, ay lumipad na ako papuntang Malaysia. 3 taon na akong nagtatrabaho doon nang makilala ko ang isang lalaki, DJA. Foreigner ito. Matangkad at gwapo. Kahit may edad na, ay linigawan niya ako. Dahil may gusto rin ako sa kanya, DJA, ay hindi ko na rin siya pinahirapan pa. Mabait siya, DJA, at maalalahanin. At hindi nagtagal, ay nagsama na kami. Masaya ako sa piling ng aking asawa, DJA. Dahil lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Para akong reyna sa piling niya, DJA. Minsan ay naaalala ko ang aking ina. Ngunit hindi nawala o nawawala ang aking galit sa kanya. Kahit maraming taon na ang nagdaan, DJA. Pinakasalan ako ng aking asawa. At sinabi niya sa akin na ibenta na raw namin ang negosyo niya sa Malaysia. At umuwi na kami sa Australia, DJA. Pumayag naman ako, DJA, dahil gusto ko ring makapunta sa ibang lugar. Sinabi niya sa akin na bago daw kami lumipat o pumunta sa Australia, ay gusto niyang makita ang aking pamilya. Ngunit hindi na ako pumayag, DJA, dahil ayaw kong makita ang aking mga kinamumuhian doon. At nang dumating kami sa Australia, ay nagpundar na naman siya ng negosyo. Matalino ang aking asawa, DJA. Lumago naman ito. Nabuhay ako na masaganang masagana. Dito ay pinadadalhan ko na ang aking kapatid ng pera. Paminsan-minsan ay nag-uusap na rin kami sa telepono. At ang sabi niya sa akin na gusto daw akong makausap ni nanay. At kung si nanay na ang nasa linya, ay pinapatay ko na ang aking telepono, DJA. Dahil talagang ayaw kong makausap o kausapin pa ang aking ina dahil sa ginawa niya sa akin. Kung ilang ulit kong ginawa iyon, DJA, ilang ulit na tinawagan ako ni Rom at ipinapakausap sa akin ng aking ina. Ngunit hindi ako nagsisisi, DJA, dahil nararapat lamang iyon sa kanya. Ayaw ko siyang kausapin. DJA, 3 taon na ako dito sa Australia nang tumawag na naman ulit ang aking kapatid. At sa tagpong iyon, sa pagtawag niya sa akin, ay umiiyak na siya. Nanginginig ang kanyang boses, DJA. Ate, please, umuwi ka na. Dahil may masamang nangyari kay inay. Parang awa mo na, ate, please. Huwag ka nang magalit sa kanya, ate. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Please, ate. DJA, sobrang pakiusap sa akin ng aking kapatid. At dahil dyan, ha? Bakit? Anong nangyari kay inay? Ate, patay na. Patay na si nanay. At sa huling sambit niya sa akin,
ay umihingi siya ng tawad sa iyo. Nagulat ako, DJA. Gulat na gulat sa mga sinabi ni Rom. Si nanay, patay na. Wala na ang aking ina. At doon ay hindi ko na napigilan pa ang aking mga luha, DJA. Umiyak ako ng umiyak. Nagsisisi. Ang sama ko. Ang sama-sama ko. Hindi ko man lamang natulungan si nanay bago siya namatay. Nasa akin na ang lahat, DJA, ngunit itinakwil ko siya. Hindi ko man lamang naipadama sa kanya ang kunting ginhawa. Dahil lamang sa ginawa naman ng ibang tao na kahit sana na masama ang sinambit ng aking ina, ay dapat hindi ko sana binigyan ng sama ng loob ng ganon. Halos mabaliw ako sa laki ng aking pagsisisi, DJA. Ngunit huli na ang lahat. Wala na siya. Ngayon ko lamang napagtanto kung gaano kalaki ang aking naging pagkukulang sa aking ina. Sa madaling salita, DJA, ay umuwi nga ako sa amin. At nang dumating ako sa aming bahay, ay wala doon si Tito Romy. At ikunento lahat sa akin ni Rom ang sanhi ng pagkamatay niya. May sakit daw si Nanay, DJA, kaya gusto niya akong kausapin ay upang humingi sana ng tulong at hihingi ng tawad. Gusto pa raw niya sanang mabuhay, kaya kailangan niyang magamot pa. Ngunit hindi niya nasabi sa akin ang mga bagay na iyon dahil binababaan ko siya ng telepono, DJA, sa tuwing siya na ang kakausap sa akin. Umiiyak daw noon si Nanay, DJA. Ngunit sinabi niya sa kapatid ko na pabayaan na lang daw namin siya. At sinabi pa niya na mahal daw niya ako, DJA. Na nagsisisi siya na kung bakit si Tito Romy daw ang kanyang kinampihan. Para akong natutunaw sa mga sandaling iyon, DJA, habang sinasabi ng aking kapatid ang mga huling bilin ni Nanay. Sobrang pagsisisi ang aking nadama. Nanay ko, patawarin mo sana ako. Patawad. Yun na lamang ang mga katagang nasambit ko sa burol ng aking ina, DJA. Paalam, Nay. Mahal na mahal kita. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo sana ako. DJA, mabaliw na ako nung nasa huling hantungan na. Halos mabaliw na ako nung nasa huling hantungan na ang aking ina. Ang sakit, DJA. Sobrang sakit ang aking nadama. Kung hindi ako naging madamot, siguro ay buhay pa ang aking ina. Siguro, kung hindi ako nagtanim ng galit sa kanya, ay kapiling pa namin siya. Oo, DJA, sising-sisi ako, ngunit kahit ano pa ang aking gagawin, ay hindi ko na maibabalik pa ang kahapon. Wala na ang aking ina, DJA. At nang umuwi na kami sa bahay, DJA, pumasok ako sa dati kong kwarto. At merong nakaipit na sulat sa aking unan, DJA. At ang sulat na iyon ay sulat ng aking ina. At ang nakalahad sa kanyang sulat, Biuli, anak. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo sana ako, anak. Kung hindi man ikaw ang aking kinampihan sa mga oras na iyon.
Patawarin mo sana ako. Nagsisisi ako. Alam mo ba, anak, na noong lumayo ka, na noong umalis ka, ay hinahanap-hanap kita. Pero hindi ko alam kung saan kita matatagpuan. At nang tumawag ka na, saka lang lumuwag ang aking pakiramdam. At doon na rin ako nakaramdam ng kakaibang sakit. Nagkaroon ako ng sakit, anak. At noong nalaman na ni Tito Romy mo na may sakit ako, ay iniwan na rin niya kami. Anak, patawarin mo saan ako. Patawarin mo ako kung naging marupok ako. Patawarin mo ako kung pinabayaan ko kayo. Patawarin mo ako kung bakit ko nagawa iyon. Hangad ko ang iyong kaligayahan, anak. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit at huwag kang mag-alala dahil hindi ako nagagalit sa iyo. Dahil ako naman ang may kasalanan kung bakit umalis ka. Basta, anak, kung hindi man na tayo magkakausap pa, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal kita. DJA, halos hindi ko na matapos na basahin ang mga sulat na iyon. Dahil habang binabasa ko ang sulat, ay tuloy-tuloy ang pagdaloy ng aking mga luha. At bago ako bumalik ng Australia, DJA, ay inilakad ko na rin muna ang mga papeles ng aking kapatid. Gusto kong magsama kami doon. Hindi ko kayang pabayaan na mag-isa lamang. Hindi ko kayang iwanan dito sa amin. Kahit siya na lamang ang pagtutuunan ko ng pagmamahal na ipinagkait ko sa aming ina. Ngayon, DJA, ay magkasama na kami dito ni Rom. At kung naalala ko ang mapait na kahapon, ay parang nadudurog ang aking puso. Sana kung buhay pa si nanay, ay nakuha ko na rin dito sa aking piling. Ngunit dahil sa aking karupukan, ay nawala ang aking mahal na ina. DJA, hanggang dito na lamang ang aking liham. Dahil hindi ko na kayang may pagpatuloy pa, DJA. At hanggang dito na lang ang aking liham kung saan nakasaad ang aking malungkot na alaala ng aking buhay. At dahil yan, sa ngalan ng pag-ibig. Ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Violi ng Australia. Ayun mga kapatid, mga katropa, ang liham yan ng ating katropa na si Violi. Ayan, Violi, maraming salamat sa napakagandang kwento ng iyong buhay, ang iyong buhay sa ngalan ng pag-ibig. Ayan,
Ayan, talagang alam ko na marami ang nagdamdam o na umiyak. Ngayon, medyo may napaiyak ka sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Pero siyempre, ganun pa man ay talagang ganyan ang buhay. Hindi mo rin masisisi ang iyong sarili. Dapat lang din na talagang pero dapat hindi yung nagtanim ka ng galit. Kaya lang hindi rin kita masisisi na nagkaroon ka ng pananakit sa iyong ina dahil nga sa nangyaring iyon. Pero sana noong gusto kang kausapin, napagbigyan mo sana siya noon na kahit na sa bagay, sinabi mo naman sa iyong sulat na nagsisisi ka. So, ganun talaga ang buhay. Gaya nga ng sabi nila na nasa huli ang pagsisisi. Kaya, Bioli, ayan, alam ko na talagang hanggang ngayon hindi mo pa rin makakalimutan. Pero move on na lang at syempre, ayan, maraming salamat sa palagi mong panunood. Ayan, dito sa ating programa na. Yan. Kahit na bago pa rito, talaga namang ikaw ang nagpadala ng kauna-unahang sulat. Ayan, dito sa ating programa sa ngalan ng pag-ibig.